Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambahay Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo mga tambay. Ito po mga tambay, day 2 po. Day 2 po ng INC po mga tambay sa kanilang pong peaceful rally na ginaganap po dyan po sa Quirino Grandstand sa Luneta. Kasama po ng INC, siyempre po may mga grupo po dyan ng KOJC at ganun din po ang JIL mga kabayan. At tayo po ay magsama-sama at ganun din po mga tambay, meron din pong ginaganap doon po sa EDSA mga tambay. Doon po ang grupo po nila Ka Eric mga kababayan ay nagpapahayag din po ng napakarami pong pagdaing sa ginawa po ng gobyerno ng Binagongang Pilipinas na pahirap sa ating mga Pilipino. Ito po mga tambay, komentuhan po natin si Mike Defensor mga tambay. Doon po sa pahayag ni Saldico at siya po ay nahandun po sa Luneta sa Quirino Grandstand. Ang ayon po sa kanya ay naniniwala po siya na 100,000, 1,000% na totoo ang sinasabi ni Saldico at ganun din po, alam naman po natin na totoong-totoo rin po ang sinasabi ni Marine Sergeant Gutesa. At ganun din po ang mag-asawang Diskaya. Hindi po ba? Bago po natin komentuhan, pakinggan po natin si Mike Defensor makatambay. Ito po, pakinggan na po natin siya. May sasabihin ako sa inyo si Gutesa sa ngayon, wala sa akin yan, hindi ko siya alam. Hindi na siya pinoprotektahan, illegally detained na siya. Illegally detained. Ang pamilya niya, ngayon lang araw tumakas. Kasi pinapalibutan na. Matapos magsalita ni Saldico na totoo yung sinabi ni Gutesa. Ngayon, 3 taon, sinindikato nila yung pondo. Sir, siyempre, naniniwala ba kayo sa mga pasabog ni Representative Naniniwala ako 1,000% kasi sila magkakasama. Si Saldico, pinili nila yon. Hindi ka pwede maging Committee on Appropriations Chairman ng Kongreso kung hindi pumayag ang Pangulo. Pinili yan ni Martin Romualdez, pinili ng Pangulo at ibinoto nila. Maski naman ang speaker hindi ka magiging speaker kung hindi ka kakampi ng presidente. Ngayon, 3 taon, sinindikato nila yung pondo. Nung una, pinoproteksyonan nila si Saldi. Di ba? Nung una, sinasabi nila, walang nakawan. Nung nagsalita na ngayon, na sinasabi, ito na, sa iyo ko diniliver yung pera, sinisiraan na naman nila. Kakampi na naman daw ni Duterte. Ako wala akong pakialam sa Duterte, Marcos, kung ano man politika. Ang akin, nung nagsalita si Gutesa at sinabi niya yung delivery ng pera, doon ako una na napasama dito. Di niyo ako nakarinig, hindi ako nagsasalita. At ito lalo na lumabas si Saldico, naniniwala na talaga ako na yung koneksyon ng lahat na malinaw, na pamamalakad ng pagnanakaw dito sa ating bansa. Sir, kasi sabi walang saysay yung kanyang pasabog. Pag hindi niya ito panunusan, anong advice nyo kay Representative ko? Wala yun, ang dali-dali nun. Pupunta ka lang ng consulate dun Papa-notarize mo lang Baka na naman sabihin nila, peke yung notaryo pagdating dun. Pero the fact na nag-video tong taong to, madali na lang yung notaryo. Madali na lang yung pagpapatunay dito. Yung hiling na bumalik siya sa bansa para harapin yung mga kaso niya. At may sasabihin ako sa inyo si Gutesa sa ngayon, wala sa akin yan, hindi ko siya alam. Hindi na siya pinoprotektahan, illegally detained na siya. Illegally detained. Ang pamilya niya, ngayon lang araw tumakas. Kasi pinapalibutan na. Matapos magsalita ni Saldico na totoo yung sinabi ni Gutesa. Si Paul Estrada at yung asawa nabugbog dahil gusto na mag-witness. Ngayon dinala ng Chile. Ang sabi ng babae, meron daw mga katungkulan yung mga nagbabantay. Ang sabi pa nga, NBI. Paano kung lalabas kung ganito ang sitwasyon? Na ang mismong kalaban mo, ang puwersa ng armado ng estado ng gobyerno. Hindi ko sinasabi mo sa mga pulis. Sigurado ko mga pulis galit na rin sa nangyaring nakawan. Pero may mga ilang sangay o individual na gamit sila para patahimikin at kitilin itong ganitong pagsasalita sa katotohanan. Anong dapat gawin ni Saldico? Magsalita mo na siya, ipanotaryo niya. Dahil pag dinotaryo niya, hindi naman niya kailangan umuwi Sa tamang panahon, pag talagang maayos na, pwede siyang umuwi. Pero sa ngayon, hindi pa siya nakanotaryo, wala pang malinaw na, hindi pa naayos yung ebidensya, papatayin siya. Po mga tayo,
Totoo po yun. Papatayin siya. Ayon po kay Mike Defensor. Papatayin po. Napakahirap po na sitwasyon. Yun po yung lagi po natin sinasabi. Mahirap po dahil ang kalaban mo mismo ay Estado. Hindi po ba? Dahil ang nasasangkot po sa maanomalya at systematic na korupsyon na ginawa nila umano ay magmula po sa puno. Pinangalanan po si BBM, ang speaker. Sila po yan. Hindi po magkakaroon ng posisyon si Saldico kung wala pong approval nila yan. Kaya nga sinasabi ni Defensor, aprobado nila yan. Aprobado nila ng Pangulo. Kaya nga pati ang speaker ay aprobado ng Pangulo. Hindi ka magiging speaker ng House of Representatives pagka hindi ka kaalyado ng Pangulo. Di po ba? Kaya lahat po na sinasabi ng Malacanang, lalong-lalo po yung tagapagsalita ron na tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out. Puro kasinungalingan po yung umano. Para lang po ma-divert. Masiraan po ang mga witness. Hindi ba? Kailangan po nila kasing pabagsakin. Siraan ang kredibilidad ng mga witness. Hindi po ba? At kailangan po nila pasinungalingan ng pasinungalingan. Hindi po ba? Kaya nga pati yung maleta, di ba? Yung maleta raw po. Yun daw po yung sasakyan daw po na nakadikit doon sa maleta. Ay yun daw pong tag nun. Yung tag, yung sticker ay taga Davao daw po. Parang sticker tag daw ng Davao, mga tambay. Nakita niyo po. Sa Davao pa rin. Ganun matitindi po itong mga tao na ito. Para lang po sabihin na hindi magnanakaw at talagang hindi makakawatan ang Pangulo at si Speaker. Ang tangi lang pong kawatan ay si Saldico at pati po si Gutesa. Nakakalungkot ano? Pati po ngayon, magmula po nung sabihin ni Saldico na totoo lahat ang sinasabi ni Gutesa, pati po ngayon, nanganganib po ngayon. Pati pamilya ni Gutesa ay tumakas na dahil po napapalibutan na mga kabayan ng sinasabing naghahanap o nagmamanhunt sa kanilang pamilya. At lalong-lalo po doon kay Gutesa dahil nasa Pilipinas po siya. Hindi po ba? At yung sinasabing si Paul Estrada, mga tami na sinasabi, na nabugbog at ngayon na nasa Chile na. At talagang binabantayan pa yata na sinabing NBI pa raw. Matindi. Mga talagang taong gobyerno pa, mga tambay, ang nagagamit po talaga nila. Kaya nga po sinasabi rin po ni Mike Defensor, hindi naman daw lahat ng mga kapulisan at kasundaluhan ay masasama. Pwera lang yung mga nagagamit. Yung nagagamit dahil po sa pera, mga kabayan. Yung kanila pong paninindigan at prinsipyo, nilamo na po ng pera. Ipinagpalit po nila sa pera. Kaya po nagkakandaleche-leche po at sumasama at nagiging demonyo ang kanilang panunungkulan dahil po sa pera. Sa pagiging ganid, greedy, swapang, mga kabayan, sa pera. May kasama pa yatang ginto o mano. Kaya yan po mga tambay, napakadali naman daw pong paraan. Madaling ipanotaryo. Yung sinasabing hindi pa nasusumpaan o nanonotaryo. Itong pahayag ni Saldico ay madali. Kahit siyang embahada sa buong mundo, basta may embahada ng Pilipinas, ay pwede kang magpanotaryo sa mga embassy natin, sa embahada, mga kababayan. At tama rin po ang sinasabi po ni Mike Defensor. Huwag ka munang umuwi. Huwag ka munang umuwi. Mga kababayan, napakahirap ng kalaban mo. Dahil mismo ang kalaban mo ay Estado. Hindi po ba? Dahil napakarami pong sangkot. At napakarami pang pwedeng pangalanan ni Saldico na mga kasama niya. Dalawa pa lang po ang sinasabi niya. Yung pinakaulo. Yung ulo po sa House of Representatives at ulo po sa Malacanang. Wala pa po siyang pinapangalanan na mga kasamahan niya na napakarami din pong kinuhang komisyon, korupsyon na mga kabaro niya sa House of Representatives, mga senador. Wala pa siyang pinapangalanan. Mga kabayan, kaya po malalim na malalim pa po ito. Ito pong mga investigasyon at pasabog ni Saldico ay napakarami pa pong pasasabogin yan. Mga pangalan.
mga kababayan. Kaya po kailangan pong talagang si Saldico ay ingatan niya ang kanyang sarili. Dahil nanganganib po ang sarili ni Saldico kung yung sinasabi ni Mike Defensor ay totoo. Manganganib talaga ang buhay mo. Dahil sa dami ng nalalaman mo, meron ka pang mga resibo at meron ka pang mga video at mga larawan na talagang nagdi-deliver kayo ng limpak-limpak na salapi. Mga kabayan, insertion pa lang, 100 bilyon na at may kita na agad na komisyon ang palasyo na hindi bababa sa 25 bilyon. At ganun din po ang mga kinikita ng palasyo daw at kasama ang sinasabing tambaluslos sa DPWH ay kumikita rin daw po sila ng limpak-limpak na bilyon-bilyon, mga kababayan. Kaya mag-ingat ka, Gutesa, mag-ingat po kayo, lalo-lalo si Saldico, kailangan mag-ingat ka talaga. At wag ka muna umuwi, panotaryo mo muna lahat ng sinasabi mong patotoo at ebidensya na magpapatotoo dito sa mga ulo ng korupsyon na ginawa na grabe at talagang kasumpa-sumpa ang ginawang korupsyon at talagang kung may bitay sa Pilipinas ay kauna-unahan po mabibitay ang mga demonyong yan umano. Hindi po ba? Kaya nga po wala lang pong bitay at syempre po mahirap din po ipabitay kung may bitay man dahil nagsasabwatan sila. Sabwatan po, napakatindi pong sabwatan ang ginawa po nila. Kaya nga po hindi sila mahugot-hugot eh. Kahit anong gawin rally natin, tayo pong nahihirapan at pinahihirapan nila sa korupsyon. Tayo po ang nagsasakripisyo, napakahirap ng sitwasyon natin ngayon. Bagsak ang ekonomiya, bagsak ang piso, napakamamahal na bilihin. Hindi po ba? Grabe ang korupsyon. Walang pumapasok na mga investor sa ating bansa. Hirap na hirap tayo sa ating buhay, lalong-lalo kung tayo'y nahandun po sa laylayan. Pati nga middle class ngayon, hirap na eh. Pero nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi po nahihirapan ang middle class. Hindi po ba? Pero ngayon, pati mga middle class na, hirap na. Sa napakataas at sobra po, halos lahat ay nagtaasan na. Pati nga pag nanakaw nila, tumaas eh. Di ba? Tayo nahihirapan tayo sa pagtaas. Lahat po, napakataas ng ating bayarin at bilihin. Pero itong mga demonyong politiko sa ating bansa, nagtaas din po. Tinaasan din po nila ang kanilang mga ninanakaw at komisyon. Kaya sumunod din po sila sa pagtaas. Sumunod din po sila sa pagbagsak ng ekonomiya. Tinodo na nila. Nilakihan na nila ang kanilang nanakawin sa atin, mga kababayan. Umano. Ganyan po, kawawalang yan ang mga taong yan. You know? Dinala tayo sa napakatataas na bilhin at dinala rin po tayo sa napakatataas na ginawa nilang korupsyon. Komisyon na ubod ng laki. Kaya ingat-ingat ka, Saldico at Gutesa. Mag-ingat po kayo dahil po ang katotohanan ay alam po namin na totoo lahat, 1,000% na tama lahat ang inyong pinasabog na talagang yung ulo mismo, yung ulo at yung kanang kamay ng ulo at kasama ka na rin sa Saldico ron. Hindi ba? Kaya nga lang, nakonsensya ka na dahil nanganganib na ang buhay mo. Kaya kumanta ka na rin. Hindi ba, Saldico? Kaya po rito mga tambay, ay yan po ang dapat pong gawin. Tama po yung sinasabi ni Mike Defensor. Ipanotaryo mo at huwag ka muna umuwi. Umuwi ka na lang sa tamang panahon. Dahil kung ngayon ka uuwi, baka po madugtungan po. Number 1, kung sa airport, baka sa airport pa lang umano, ay madisgrasya ka na. Baka madugtungan pa ang pangalan ng airport. Baka madugtungan pa. Imbis na Ninoy Aquino lang, baka meron pang Saldico International Airport. Wag naman sana, mga kababayan. At syempre, pag naman ikaw ay kinulong nila, sinasabing bibigyan ka ng proteksyon, baka yung magbibigay pa sa'yo ng proteksyon ang magpaplano sa'yo para patahimikin ka. Hindi kaya, mga kababayan.
Yan po mga kabayan, yan po ang talagang totoo na kailanman po ay hindi naman po nila yan sasabihin kukuning state witness. At kung kunin man nilang state witness yan, ay yan po, mga kabayan, ay didiktahan po nila yan umano para po mailihis na naman ang issue. Dahil mismo po ang nangyayari ngayon, lalo-lalo pag mag-iimbestigay sila at mag-iimbestigay ang ICI, alam na this. Alam na this. Hindi po ba? Yan po mga kabayan, maki-update po tayo. At tuloy-tuloy po ang dating po na naman ng ating mga kababayan dyan po sa Quirino Grandstand at dyan din po sa EDSA, mga kababayan. Magtuloy-tuloy lang po tayo at maki-update po tayo sa mga darating na oras. Ingat-ingat po tayo mga kababayan. Paalam po muna mga kababayan. Bye-bye po muna. Paalam.